Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Maynila. Isang nakakagulat nga na balita ang nakalap natin dahil ang proposed project na Pasig River Expressway ay officially hindi na matutuloy at kanselado na. Bakit kaya, anong nangyari at hindi itinuloy ang Pasig River Expressway? Mamaya sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Update muna tayo sa ginagawang Pasig River Esplanade Project. Ito yung unang segment na natapos na, ang Pasig River Esplanade na bahagi ng Pasig River Urban Development Project. Tapos na dito sa may Loton area, ngayon naman doon naman sa kabilang side ginagawa ang bagong Pasig River Esplanade sa may Intramuros, kaya puntahan natin doon. Mapapansin naman natin nilagyan muna ng harang, kaya bawal munang lapitan dahil bago pa yung semento. May inilagay dito na water fountain, statue na may mga pailaw, pocket garden at mga sitting areas. Ganito rin kaya ang magiging disenyo ng Pasig River Esplanade doon sa kabila. Tingnan natin. So ayan guys, hindi na tayo makatawid papunta doon sa ilalim ng Jones Bridge dahil ongoing na nga na ginagawa dyan yung phase 2 ng Pasig River Esplanade. Ito na yung bagong CR na natapos na. So ayun guys, umakyat tayo dito sa taas ng Jones Bridge para makita naman natin yung ongoing progress sa ginagawang Esplanade Project dito sa Intramuros area. Malawak din pala itong Esplanade na ginagawa dito sa may Intramuros. Pero mapapansin natin na iba na yung magiging harang niya na ngayon ay sinisimulan na ilagay. Ganyan yung dating harang ng Esplanade Project dun sa kabila na natapos na. Tapos sinira uli nila at pinalitan ng bago. So mukhang magiging iba ng konti ang disenyo ng Esplanade Project dito sa Intramuros.
Baka dito sa side na to maglagay din ng isa pang CR. Simula pa lang ito sa mas malawak na Pasig River Urban Development Project na magtatayo ng mga esplanade, riverside park, pedestrian bridge, walkway, pathway, bike lanes sa iba't ibang selected areas along Pasig River na sinisimula na ngayon dito sa Maynila at magkakaroon din ng ganito sa Mandaluyong, Makati, Pasig at Taguig. Tingnan nyo guys kung gaano kahaba din itong Pasig River Esplanade dito sa Intramuros. Kapag natapos na ito, magiging walkable na yung riverside dito. Anyway, para sa main topic natin sa video ito, ano nga bang nangyari kung bakit kinancel ang Pasig River Expressway project? May inilagay dito na trash boom, kaya naipon dito yung mga basura, pati na yung mga water hyacinth. Mabuti na rin yan at masala na dito yung mga basura at hindi na makalabas pa papunta sa Manila Bay area. Kung babalikan natin ilang taon na nakaraan, ang San Miguel Corporation ay nagkaroon ng proposal na magtayo ng isang expressway project along Pasig River na dito magsisimula sa Binondo area na i-connect dyan sa may R10. Mula dito dadaan ang expressway papuntang Mandaluyong, Makati, Pasig at Taguig na kukonect naman doon sa C6. Nagkaroon pa nga ng groundbreaking ceremony para sa Pasig River Expressway Project o PAREX noon pang September 2021 kung saan marami nga ang tumututol na matuloy ang proyektong ito. Kaya naman isa sa mga dahilan niyan kung bakit dinelay muna ang construction ng PAREX. At ngayong 2024, ayon pa sa latest update at sinabi mismo ng San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang na hindi na nga itutuloy ang pagtatayo ng Pasig River Expressway at i-withdraw na nila yung signed agreement na inaprubahan ng gobyerno. Ayon pa sa San Miguel Corporation Chairman, pinakinggan nila ang opinyon ng iba't ibang sektor at napag-alaman nga nila na mas marami ang tumututol kaysa sa pumabor na matuloy ang pagtatayo ng PAREX. Ang Pasig River Expressway ay magkakaroon sana ng 6-lane. May budget ito na 100 billion pesos, kung saan 94 billion ay nakalaan para sa civil works o pagtatayo ng mismong elevated expressway at ang remaining 6 billion ay nakalaan para sa right-of-way acquisitions, pati na ang mga relocation ng mga matatamaan at madidemolish na mga property at mga bahay na dadaanan ng Pasig River Expressway. May proposal pa nga noon na bukod sa expressway
Magkakaroon din ito ng P2P bus lane. Ang layunin sana ng Pasig River Expressway Project ay ma-decongest ang traffic sa western at eastern part ng Metro Manila. Isa na rin siguro sa mga dahilan kung bakit hindi tinuloy ang Pasig River Expressway dahil nga sa bagong proyekto na Pasig River Urban Development Project na layunin ay linisin at ibalik ang dating ganda ng Pasig River sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga riverside park, esplanade at marami pang iba't ibang mga proyekto na ngayon ay makikita naman natin na sinisimulan na dito sa Maynila. May mga historical sites din na matatamaan ng Pasig River Expressway bukod pa sa magiging eyesore ito dahil matatakpan nga nito yung iba't ibang mga tulay sa Metro Manila. Katulad na lang dito sa area na to na napakarami mga tulay katulad ng Binondo Intramuros Bridge, Jones Bridge, MacArthur Bridge, Quezon Bridge at nandyan pa yung linya ng LRT Line 1 at marami pang iba't ibang mga tulay sa Manila, Makati, Mandaluyong, Pasig at Taguig. Isa na rin siguro sa mga dahilan kung bakit kinansela na ng San Miguel Corporation at hindi na itutuloy ang Pasig River Expressway dahil sa dami ng kanilang mga proyekto na ginagawa ng sabay-sabay. Katulad na lang ng Bulacan Airport, ang MRT-7, may mga ibang project pa sila na expressway sa Northern at Southern Luzon at marami pang iba. Isa pa sa pinakamalaking proyekto na nakuha nila ang major rehabilitation ng NAIA Airport kung saan sila na ang bagong mag-ooperate at magmamanage ng airport sa susunod na 20 or 25 years. Malawakang redevelopment pa ang gagawin ng San Miguel Corporation sa NAIA Airport kung saan magtatayo pa ng bagong Terminal 5 at marami pang improvements na gagawin sa loob ng airport. Kung kayong tatanungin, pabor ba kayo na hindi na ituloy ang Pasig River Expressway? O sa tingin nyo maganda pa rin na ituloy ang proyektong yan? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.